Hi guys, good morning. Namomroblema ka ba sa iyong nabiling solar light dahil ito ay hindi tumatagal ang charge or hindi umaabot ng 12 hours? So, ito guys, panoorin mo to aking video kasi may gagawin akong DIY para sa aking solar light na nabili ko guys. So ayan guys, at nakakuha tayo ng insulation. Yung dating insulation niya ginamit natin dito. So ito kasi, itong negative na to, itong balot na to na binalutan lang ng plastic, ayan, puro negative yun. Kaya nung dinikit natin uminit, dumikit. Kaya nagkaroon ng konting spark guys. Oh no! So, ayun. Pero kung pantay ito, sana tapos meron tayong pang-ipit katulad dito guys, oh. Ito. Ito, na malaki, pwede natin ipitin dyan. Huh? Madali. Ayun na guys, oh. So, ayun. Tingnan natin kung may voltage siya. Kung nagbago ba siya, patayin muna natin tong spot. Ayun. Pagka nag-double buzzer, ibig sabihin yan, off na yan. So, tabi muna natin to guys. Tapos, balik natin yung tester. Yan, tester. Reset. Tapos, ayun. Baliktad. Ito yung positive. Since nandito guys yung red sa ibabaw. So, ito yung positive. Dali lang naman makita guys kasi itong may white na insulation, yan yung positive. Kasi yung, kita nyo, puro plate yan guys. Balot na bakal yan. Hanggang dito yan sa casing. Connected yan. Buong negative yan. So, tignan natin guys kung may voltahe. Yan, 3.289 guys. Siyempre, tetest natin kung ilaw. Sana umilaw. Masama pagka hindi umilaw. Oh, may problema yung ating DIY. So, ito guys, on na natin. Tolo. Walang ilaw. Oh no! Sira tayong BMS ah. Teka guys. Sira yung BMS. Palitan muna natin guys ng BMS. Saglit. Ayun guys, kinalas natin yung BMS. At naapektuhan siya, no? Nag-spark. OMG! What? So, may pamalit naman tayo dito. Marami. Ito. At itetest muna natin kung walang problema. Ayan. May ilaw naman guys. Diba? Oh. BMS lang ang sira. Oh no! So, yun. Palitan natin yung BMS. Sayang. Tapos na sana eh. Nag-spark pa. Tayo nyo ba guys? Yan o. Positive. Negative.
Ayun. Ay, nasira pa yung BMS. Pagbalik natin, soldahin na lang natin. Pasok ba? Very good. Ito, positive. Nadoble, nadagdagan tuloy trabaho natin guys. Pasensya na. Saglit guys. At susoldahin ko muna. So ito na guys yung bagong BMS natin. So hindi nyo lang makikita guys. May mga marking yan dito. Maliliit lang. Ay, hindi makita. So nilagyan ko na lang siya ng pentel pen dito para ito hindi ako maligaw, yan yung positive. So, ihinang natin yan guys dito. Yung positive, negative dito. Yan. So, saglit guys. A few Ngayon moments guys, later. na-solda na natin. Ito yung negative, yung positive sa taas. So, babalik natin dito. Ayan. Positive dito. Ito naman ang negative. Abot ba? Hindi ata abot ah. Ayun guys, saglit. Soldahin na natin. A few moments Ayun guys. later. Kapalitan na natin ng panibagong BMS guys. Ayan. Naikabitan natin sa negative at saka positive. So, i-test natin guys kung ilaw siya. Yun, oh. Yun. Ayan, tricolor. Op. Ayan na guys. Very good. So, para hindi na lang gumagalaw to guys. Ito. Lagyan na lang natin ng glue. Para hindi siya maangat-angat. Dito lang. Lagyan natin ng glue dito. So, saglit guys. So, ito guys. Lagyan lang natin ng glue para hindi umaangat-angat to. Ayan. Tapos yung kabila. Ito. Dito. Yan. Ito ang kagandahan guys sa kumpletong gamit. Yan, para yung wire hindi gumagalaw-galaw. Kasi baka matanggal yung kuwan pagka laging gumagalaw-galaw yung wire. Yung pagkaka-solder natin. So, yun. At yun, nagbagsakan na yung gamit ko guys. Oop. Ayan guys, at naayos lang natin yung ilaw natin. So, yun. Okay na. So, ito lang ang mahalaga guys. Itong lente, pagka malilita sulat, pwede kong i-magnify yung letra para mabasa natin yung spec.
Very good. Kung polarity, makikita natin kung nasaan yung positive, negative, kagaya dito kanina. So, ayan. Okay na. Ito. Ligpit na natin. So, ito. Soldering lead. Lagay na natin dito. Ayan. Gumamit lang ako guys ng tiles na patungan para baka kasi mainitan to, malulusaw to dahil binil lang to guys eh. So, ayun. Testing uli guys. On. Yun, oh. Off. On. Change light. Ayun. O yan, yung daylight. Warm. Cool. Medyo na flicker guys. Ito. Ayun, okay lang yan. Tapos off. Yun. Natapos na guys yung pagdadagdag natin ng battery. Actually, kung meron akong isang ganito na spare, nung isang araw pa natin nagawa. Pero ito guys, buo pa to. So, ayan. At i-assemble natin to guys. So, nilagyan ko na rin ng sapi dito para sakaling hindi mag-gas-gas kasi PVC board to guys. Baka mag-short-short doon sa ilalim yung circuit. So, nilagyan natin ng insulation. Very good. So, saglit guys, assemble natin. Meanwhile. So, ayan guys. Salpak na natin doon sa loob. So, ito na. Ikakabit naman natin ito. Balik na natin. Madali lang naman to guys. Ayan. Di palapat. Yun. Dinasik ko lang kuan guys. Kasi hindi lumalapat eh. Ayun. So, ayun guys, pwede natin iskruhin to. Yan. Ay, hindi tumama. Oh no. Tanggal. Hindi tumama sa kanyang iskruhan. Kailangan tumama siya. Ayun. Once na-screw natin isang side, dire-diretso na yan guys. Very good. Kailangan natin ng pilit na maliit. Ayun, no? Sunod, ito. Hirap pagka maliliit yung screw. Hirap magbalik.
Hindi tumama. Wala. Wala. Yari. Apat ang screw niya guys eh. Balik na lang natin lahat. Para pantay-pantay siya. So, expected natin guys na tomorrow, ikakabit ko to. Tapos, sana sumikat ang araw para mag-charge siya. So, pagka na full charge yan guys, automatic ma-disconnect yung charging natin sa solar panel. Kasi, yun yung trabaho ng BMS. Pinoprotection na nyo mag-overcharge. Kasi pag na-overcharge guys, ayun lang, hindi siya magtatagal kasi over voltage, masisira yung cell natin. Oh, no. So, ayan guys, oh. Kabit na, di ba? Ito lang kasi guys, ito, nakasabit to do sa taas, yan. Nakaganon. Tapos ito, do sa wire ng solar panel. Nakaganon lang. So, ayan, nakalambitin lang yan. So, test ulit. On. Iyon, no? Change light. Iyon, no? Warm. Tapos, isa. Cool. Iyon, no? Daylight. Off. On. Off. Iyon. So, ayun. Tapos ito guys, madali lang. 20 twist lang to. Ganon. Iikot lang yan. Yun. Ipit na. Okay na siya guys. Ayun. Tapos test ulit. On. Ayan oh. Change light. Warm. Cool. Oh, daylight. Pagka cool, naiiba yung frequency niya guys, oh. Nagpi-flicker yung camera natin. Pero pagka warm at saka daylight, okay lang naman. Ayun. Op. Ayos. So, ayun guys, inabot tayo ng mahigit isang oras. At sa paggawa ng ating solar bulb. Ayan. So, hopefully to guys, tumagal na to ng 12 hours. Kasi yung isa lang, almost 6 hours. So, dagdag lang tayo. Didoble lang natin para mas mahaba yung charge niya. Very good. Umabot siya ng 12 hours. Kaya kung 6 p.m., 6 a.m., expected natin may ilaw pa siya. So, ayun guys. At so, ayun guys. Katulad ng sinabi ko, ito, spare na natin. At
nakatapos na naman tayo ng isang DIY na hindi na tayo pupunta sa repair shop at nakatipid tayo ng labor at natututo tayo guys. At yung ating natutunan ay na-share natin sa inyo o naibabahagi sa inyo para sa pag na-encounter nyo yung same problem o yung parehong problema, kaya nyo nang gawin. So, ayun. So, katulad guys ng sinasabi ko, ito spare ko. At meron tayong ginagawang project para sa ating DC solar panel para sa lightings lang natin guys. So, ito guys yung binubuo natin. So, yan. Ito, ang capacity rate ito is nasa 24 Ah or ampere hour. So, yan. So, ang tagal nang nakabalance dito guys. So, tinetest ko palagi ito. Hindi naman siya bumababa ng 3.2. Ibig sabihin, okay na okay yung battery natin kasi isang buwan nang naka-balance to na charging. Kasi guys, magkakaiba ng rate, yung voltage rating niya nung dumating sa akin. Kaya ginawa ko, manual balancing natin. So, pinarallel natin yung positive at saka yung negative. So, hanggang ngayon, hindi ko pa na-assemble. So, gagawin natin yan guys. Siguro, in the next few days, i-assemble ko na yung 12 volts na battery pack natin para sa ating solar panel. So, ayan, gumawa rin ako ng ito guys yung gagamitin natin mga ilaw. Wow! So, kaya guys, ginanyan ko yan, kaya ganyan. Ititest ko yung mga ilaw. Meron siyang 3 watts, 5 watts, 7 watts, 12 watts, 15 watts, at saka 15 watts, 12 watts, saka 9 watts. Ayun guys. Susunod, ibabahagi ko rin sa inyo guys yan kung paano natin ginagawa yan. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko ginawa yan. Very good. Ang purpose ko lang naman doon para sa 12 volts kasi guys, bihira yung gumamit tayo ng 12 volts na DC, na ilaw. So, hindi natin alam yung wattage niya kung gaano kalinaw o kalabo, di ba? So, kaya nagkaroon ako ng tester para sa ilaw. Para alam natin kung 3 watts, okay yun. Alam ko kung saan ko ilalagay. Yung 5 watts, saan ko ilalagay. So, kumbaga sa inyong malabo, tapos yung maliwanag. So, for sure, yung maliwanag guys, dito ko ikakabit yan sa may ating ginagawang ito, yung pinaglalagyan natin ng solar bulb. Papalitan ko kasi guys siya ng direktang solar panel. So, yan. Pag na-assemble ko yan guys, isa-isahin ko rin demo sa inyo. At may mga calculation niya, may formula. Babahagi ko rin sa inyo guys. So, yun guys, at yun, nakatapos na naman tayo ng panibagong project. Sana guys na gustuhan nyo at na kahit paano may kakaroon kayo ng knowledge kung paano yung sistema ng mga ganyang ilaw. Kasi siguro na-encounter nyo rin na kabili kayo mura tapos madali ma-discharge. So mag-addition na lang tayo guys ng battery. Kung ano man yung nakalagay doon guys, yun din yung bibili nyo. Hindi pa pwede magkaiba yung kakabit nyo kasi may mga rated voltage at saka current. At saka yung ampere hour nya. So, kung magkakaiba kakabit natin at pinarallel natin, so bababa yung kanyang operational voltage niya. Kasi magkaiba siya ng value. So, dapat parehong value, pareho ng klase ng baterya ang kakabit natin.
So, yun, hanggang dito na lang muna guys. At ako'y magpapaalam na. Sana sa susunod na mga vlog ay may ma-share pa ako sa inyo o maibahagi sa inyo kung paano yung mga ginagawa ko dito sa aming bahay. At hindi na ako pumupunta sa repair shop. Ako na lang guys ang gumagawa. So, hanggang dito na lang po. One eternity later. Hi guys, good morning. Ito, tayo ay gumising ng maaga para malaman natin kung ano na nangyari do sa ginawa kong enhancement o modification do sa ating solar na bulb. At yun nga, nakita nyo naman, pinalitan natin ang baterya at dinoble pa natin siya para mas tumagal yung charging. So ito na guys, nakita ko sa inyo kung ano na yung status ng ilaw natin. So saglit. So ito guys, time check guys, 4:42 in the morning. So ito, tingnan natin yung status ng ating solar bulb. So guys, nandito lang ako sa loob ng aking kwarto. So dito sa bintana, sisilipin natin yung status ng ating ilaw guys. So ito, tingnan natin. So ayan guys, ikinabit ko na yung ilaw. So nakita nyo naman, mag-alas 5 na, meron pa rin siyang ilaw. So ayan, talagang malakas pa yung ating battery ikinabit. So ayun, i-check natin yung tricolor, kasi tricolor ito guys. Tingnan natin kung sa lahat ng mga kulay ganun pa rin. Ito guys, ayun, ayan na guys, warm na yan. Medyo mahina na yung battery pala na aking remote. Mahina ang battery na aking remote. So, ayan guys, nakita nyo naman. At yung ating mga alaga ay tulog na tulog doon sa kanyang cage. So ayan guys, at nakita nyo naman, mag-alasing ko na hanggang ngayon, malakas pa yung ilaw natin. So it's so happy na lang na mahina na yung ating remote. So hindi nang palitan din ng battery ito. So ayun guys, kaya ang purpose ko diyan, kaya guys in-extend ko yung life yung charging pala ng ating baterya kasi tagulan na ngayon. So baka mauso yung mga brownout, wala kaming ilaw guys. So kailangan may ilaw dito sa mga alaga nating aso. Very good. Sa likod. Kasi sa harap naman, meron din akong isang solar light doon. So yun talaga extended ko yun, charging. So hanggang alas 6 nag-automatic. So ganun din ito guys. So pagdating na alas 6, mag-off na yan. So yun, successful guys yung ating pagpapalit. Yung ating pagdi-DIY guys ng pagpalit ng battery at pagdiskarte kung paano natin mapapahaba yung charging ng battery sa ilaw. So yun, hanggang dito lang po at maraming salamat.